What's up mga ka-TV? Andito na naman po ang inyong lingkod, David Roman TV, na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kalaman o experience tungkol sa PLDT Internet Service. Ang topic po natin ngayon ay yung maulan na naman, PLDT on and off ang internet. Yan. So may solusyon ba ito? Yan po ang mga tanong ng mga ating subscribers, no? Sa PLDT Issues Nationwide, sa Facebook group, at marami rin po tumatawag sa 171. Sapagkat alam naman po natin, pagka ganitong tag-ulan, yan, lalo na yung mga PLDT home fiber na ang kanilang mga NAP boxes sa kanilang lugar, hindi naman nasasadya na naiiwanan nilang nakabukas. So kung nakabukas po to, exposed po ito sa ulan at araw at sa mga ano bang mga insekto o ano pang mga pwedeng makasira gaya ng mga langgam o cable bugs, no? So yan po ang isang mga makakadagdag sa problema kung kayo'y naka home fiber, no? At ang pangalawa naman po at lalong mas matindi kung kayo naman po ay naka PLDT home DSL, no? Kung naka home DSL po kayo, ibig sabihin copper cable pa ang gumagana sa linya ninyo, no? Katulad yan, yung nakikita ninyo, mga nakabukas na splices, no? Hindi na nare-resplice, hindi na isasara, yan, hindi na papalitan, sapagkat ang PLDT naman po, pinipilit nilang palitan na lahat yan ng mga fiber, no? So, ang masakit lang, may mga naiiwan pa pong katulad niya na nasa PLDT home DSL pa po sila. So, asahan natin na talagang ulan at araw, naku po, sigurado on and off na ang internet ninyo, no? Lagi nababasa ng ulan, tapos shorted na yan, maingay ang inyong linya, ang telepono parang may nagpiprito, lalo na katulad dito, yung cabinet na ganyan, na hindi pa nare-regroom o hindi pa napapalitan. So, kita nyo naman po, talagang masalimuot po, no? Kung titingnan ninyo yan. So, yan po ang mga nagiging problema sa home DSL, no? Sa talagang on and off yan, ang inyong internet, intermittent na siya. So, katulad nito mga distribution post na yan, no? Kita nyo naman, salasalabat na ho yan, no? Kung ikaw ang technician, mahihilo ka na kung paano mong aayusin yan. So, mangilan-ngilan na po yan, pero at least mararamdaman pa rin po dahil mayroon po talagang naka-PLDT home DSL pa. Kung yun nga pong mga naka-PLDT home fiber na, problemado na rin, no? Dahil sa marami nang nagrereklamong sa on and off na internet, nagre-red LOS ang modem, yan, matagal dumating ang technician, so mga ganyan po, no? So, yan po ang mga issues kung lagi o kung bakit tayo may on and off internet. So, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Lalo na po pag tag-ulan, siyempre marami na po magko-complain, matatambakan na po sila ng ticket, no? So itong mga technician naman, pag tag-ulan, lalo na kung bumabaha, natural, hindi po aakyat yan kung umuulan dahil kahit may kapote yan, hindi naman niya isusugal yung buhay niya na umakyat ng umuulan at baka malaglag pa siya, makuryente pa siya. At hindi rin niya isusuong yung kanyang sasakyan pag baha yung daanan na pupuntahan niyang subscriber. Baka tumirik pa siya, lalong-lalo na po yung mga PLDT CX na naka-BIOS, talagang hindi ho nila isusuong yung kanilang sasakyan. So, ang mangyayari, may ipon po yung mga ticket, no? Pag naipon yung ticket, dadami ang magko-complain na delayed o matagal bago dumating ang technician. So, kung ang isang technician po ay may 10 ticket, sigurado po, pag tag-ulan po yan, baka 2, 3 hanggang 4 lang ang magagawa niyan maghapon. So, talagang expect nyo na po na magkakaroon ng delayed sa inyong restoration ng PLDT internet service. So, asahan po natin yan at talagang konting tiis lang. Pero pagka nailipat na po lahat, ay na-migrate na po lahat ito sa PLDT home fiber,
kahit na papano po ay magkakaroon ng konting kaginhawaan, no? So, sa muli, ito po ang aking mai-share sa inyo na konting tiis lang po. Talagang pag ganitong panahon tag-ulan, on and off ang internet. So, yun lamang po at yun lang ang aking mai-share sa araw na ito. Bye!